So what's up mga kanukis? Isang magandang araw na naman sa ating lahat. So ngayong araw, i-update ko kayo sa ating backyard at of course may gagawin tayo ngayon na isang arrangement sa ating pugaran kasi si Vegeta, naalala nyo yung ating Shamona Jutako, ibibreed na natin siya sa ating mga basilan chicken. So ngayong araw, i-separate natin sila ng breeding pen kasi namamalo siya ng sisiw mga kanukis. May mga sisiw tayo na naging baldado at hindi na makatayo dahil napalo ni Vegeta. So ngayon, may tatlong hen tayo na basilan na imimix natin sa ating Jutako na Shamo. So subaybayan nyo ang video na to ngayong araw mga kanukis hanggang matapos natin. But before that, if bago ka pa lang sa ating channel, huwag mong kalimutang i-hit yung subscribe button at saka yung notification bell para ma-update ka sa ating mga susunod na video. So if handa ka na sa ating video ngayong araw, in 3, 2, 1, let's go! So ito yung mga tanglad o lemongrass na sinasabi ko na tanim ng aking lola dito sa backyard, at marami ding mga puno ng balanghoy. So dito yon sa ating harapan ng ating backyard. So mga kanukis, nandito tayo sa backyard natin at nandito sila Vegeta, yung sinasabi ko na ating Shamo. Nandito yung mga babae. So sa pen na to, dito natin sila ilalagay. At ngayon mga kanukis, samahan nyo ako dun sa baba kasi mangunguha tayo ng kahoy na gagawin nating pang division sa ating pugaran na ilalagay kasi malalaki sila mga kanukis. So siguro dalawang pugaran yung ilalagay natin para makapag-breed na sila at safety yung itlog. Tara, pupunta tayo sa baba ng bukiran dito sa lupa ng lola ko at may kukunin tayo mga kanukis. So tara. So dito tayo, tingnan nyo, may mga pinya at may mga ipil-ipil din na tanim mga kanukis, may saging at marami kaming tanglad. Ayan ang sinasabi ko. So dito tayo dadaan. Dito tayo dadaan mga kanukis. So sa mga bata dyan, kapag hindi mo alam paano gamitin yung itak or yung sundang sa Bisaya, huwag kayong basta-basta gumamit ng sundang. So dito napaka tarik ng, actually gubat na to mga kanukis eh. Yan, kukuha tayo ng mga ganito kalaki na mahogani at saka ipil-ipil para gagawin nating stick doon sa ating gagawin na pugaran. So kukuha lang tayo ng mga tatlo o apat na stick ng mahogani na mga wild mga kanukis. So medyo matarik to, tingnan nyo sa baba nandun. So kukuha lang tayo ng 3 hanggang 4 para gagawin nating stick para maging bakod. Tingnan nyo, may langka pa dito. So ganito yung location ng ating backyard. So sa baba doon may ano doon, may sapa, batis pala. So yan doon, may batis yan. So elevated talaga yung ating backyard mga kanukis. So yun na, mangunguha na tayo ng mahogani kasi medyo marami ang lamok dito. So magkuha lang tayo ng 3 hanggang 4 na stick mga kanukis, yung hindi masyadong malaki para hindi mabigat. So, tara, ayos, samahan niyo ako mga kanukis.
So tama na siguro muna tong tatlo na ganito kahaba mga kanukis. Kasi cut din natin to ng dalawa, so may 6 tayo na stick. So tara, balik na tayo sa backyard. Tapos na tayo manguha ng stick mga kanukis. So kanina may narinig akong parang tilaok ng labuyo. So sigurado ako may labuyo din dito kasi tingnan nyo, gubat yung nasa likod ko. Ilang beses na kaming nakakarinig ng labuyo dito. So maybe kapag hindi na tag-ulan, maglalagay kami ng silo or trap or litag ng labuyo dito mga kanukis. So gagamitin lang natin yung ating bantam na bantex para hindi masyadong maliit at marunong ding lumaban. Dito maglalagay kami ng trap mga kanukis. Mataras, aakyat na tayo kasi medyo matarik. Tingnan nyo, nandun pa yung backyard natin. So dito natamnan din to ng mga punong nyog. At kapag nagkukopra, so mahirap kasi paakyat. At may tubig sa baba. Kaya minsan marami din ditong mga tinggawong, yung mga wildcat. Ay yung mga sisiw natin kinakain at minsan namamatay. Kaya nag-decide talaga kami na lagyan ng net yung ating backyard. So tara, akyat na tayo mga kanukis. So mga kanukis, natapos na natin yung i-arrange yung pugaran ng ating shamu at saka basila na binibreed. At ngayon pupunta tayo sa baba ng pangpang, kukuha tayo ng mga dried na mga damo para yun ang ilalagay natin sa ating mga pugaran. Tara mga kanukis, sabayan nyo ako papunta doon. So mga kanukis, nandito na tayo sa pangpang ngayon. So kita nyo yung mga damo dyan sa baba. Dyan tayo kukuha ng mga laya ng mga damo, yung mga patay na damo, at yun ang gagamitin natin para sa ating mga paitlugan ng manok. So ayan mga kanukis, so kukuha muna ako, so sabayan niya ako mga kanukis. Pagkatapos ilalagay natin to doon sa ating mga pugaran. So may kasama ko si YT, so safe tayo dito mga kanukis. Kukuha muna ako ng mga damo na patay na. At yun nga mga kanukis, natapos na natin yung ating project ngayong araw. So sulit yung ating incentive leave kasi may nagawa tayong pugaran para sa ating shamu at basilan na crosses. So ayan na sila mga kanukis. So that's it for today's video mga kanukis. So pawis na pawis pa ako. So tapos na nating malipat yung ating mga alagang shamu at saka basilan na kikross natin ngayong breeding season. So ayan, natapos na natin yung kanang breeding pen at i-update ko lang kayo mga kanukis kapag nangitlog na sila. So ngayong araw, kapag bago ka pa lang sa ating channel, huwag mong kalimutang i-hit yung subscribe button at saka yung notification bell. At saka maraming salamat pala sa ating mga kanukis na palaging sumusuporta sa atin. At saka kang DMO Sirama, sir, maraming salamat sa iyong paggawa ng ating bagong intro. So shout out sa iyo and hope na
ibibless ka palalo ng ating Panginoon. So ngayong araw mga kanukis, yun lang muna yung ating update sa ating backyard at sa ating vlog. So bukas, marami pa tayong gagawin dito sa ating backyard, and hope na safe kayo parati sa inyong mga bahay, sa inyong trabaho, o saan man kayo ngayon sa inyong kinalalagyan. So ngayong araw, this is your native Kanuki saying, uneducated farmer is a successful farmer. So happy farming everyone, keep safe always. Alagaan mo ang inyong mga alagang manok, mahalin nyo sila kasi mamahalin din nila kayo pabalik. So have a nice day mga Kanukis. Peace, love, signing out for now.